Mapagpalang araw po sa inyong lahat. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagkakataon na ipinagkaloob po uli sa atin upang tayo po ay magsama-sama at mag-aral ng salita ng Panginoon. So, bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo muna po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat na sa amin ay may likha ng langit at ng lupa. Salamat po Panginoon sa oras na ito na ipinagkaloob mo po sa amin na kami po ay nagsama-sama, Panginoon, upang mag-aral ng iyong salita. Nagpapasalamat po kami dahil kahit na po kami ay mga miserableng makasalanan na patungo doon sa impyerno, ikaw po ay nahabag sa amin, Panginoon, at tinubos mo po kami sa pamamagitan po ng iyong banal na dugo at nang walang hanggang katubusan. Kaya pinapasalamatan ka namin, Lord, sa dakilang biyayang ito. Sa oras pong ito, hinihiling namin, Panginoon, na ikaw pong gumabay sa amin sa pakikinig po ng iyong salita. Tulungan mo po ang bawat nakikinig na maunawaan po, Panginoon, ng mga salita na nais mong ituro sa amin sa oras na ito. Alam namin na wala kami magagawa kung wala po yung tulong at gabay. Kaya ang banal na Espiritu po nawa ang kumilos sa bawat isa sa amin. Tulungan mo din po ako na maituro ko lamang po ang iyong salita at hindi po ang aking sariling opinyon o sarili ko man na kaisipan. Panginoon, wala po kami magagawa kung wala yung tulong at gabay, kaya nawa ay makapamuhay po kami ng naaayon sa iyong kalooban sa pamamagitan po ng iyong salita. At nawa, magampanan po namin ang responsibilidad na iniatang mo po sa amin sa pamamagitan, Panginoon, ng pagsunod sa iyong salita. Kaya pinagkakatiwala po namin sa iyong lahat, mula sa simula hanggang sa matapos na ikaw lamang po ang gumabay sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pag-aaralan po natin ngayon yung patungkol po kay Abraham, o yung title po ng pag-aaral natin ngayon, God Calls Abram. So, si Abram, siya po si Abraham. Yung pangalan niya dati po ay Abram, pero ginawa ng Diyos na Abraham. Nakalagay po yan sa Genesis chapter 17, verse 5. So, sabi ng Panginoong Diyos, ang pangalan mo hindi na tatawaging Abram, kundi Abraham ang magiging pangalan mo, sapagkat ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. So, pag-aaralan natin siya kasi napakahalaga po. Dahil sa Hebreo, chapter 11, nandyan din po yung kanyang pangalan. Siya po ay tinatawag na ama ng pananampalataya. So, sa pamamagitan po ng karanasan ni Abraham, nung tinawag po siya ng Panginoong Diyos, makikita natin yung pagsunod ni Abraham. So, malalaman natin sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang buhay kung paano niya nagawang sumunod sa Diyos. Ano yung mga bagay na kailangan natin gawin bilang isang Kristiyano para makasunod tayo sa Panginoon. And then malalaman din natin, ano ang dahilan kung bakit tinawag ng Panginoon si Abraham. Ganon din sa ating Christian life. So, tinatawag tayo ng Panginoon. So, ano yung dahilan bakit nais ng Diyos na sumunod tayo sa Kanya? So, pag-aaralan po natin yan. So, sa Genesis chapter 11, verse 27, hanggang Genesis chapter 12, verse 9. So, medyo mahaba po yan. So, pero hindi ko na po babasahin lahat ng Bible verse. Siguro po, kung meron kayong papel, mas mainam, isulat nyo na lamang po para sumakto tayo sa oras. Medyo mahaba po kasi yung tungkol dito kay Abraham. Ganun pa man, hanggang saan po i-allow ni God? Pag-aralan po natin. So, bago tawagin ng Diyos si Abraham, siya po ay naninirahan sa lupain ng Ur ng mga Kaldeo. So, yung lupain ng Ur, so, sabi po dito sa Genesis chapter 11, basahin ko muna po, verse 27. Ito ang mga lahi ni Tera. Naging anak ni Tera sina Abram at Nahor, at Haran ang naging anak ni Haran, si Lot. Unang namatay si Haran kaysa kanyang amang si Tera, sa lupaing kanyang tinubuan sa Ur ng mga Kaldeo. At nagsipag-asawa sina Abram at Nahor. Ang pangalan ng asawa ni Abram ay Sarai, at ang pangalan ng asawa ni Nahor ay Milka, na anak na babae ni Haran, na ama ni na Milka at Iska. At si Sarai ay baog, siya'y walang anak. Isinama ni Tera si Abram na kanyang anak, at si Lot na anak ni Haran, na anak ng kanyang anak na si Sarai, na kanyang manugang na asawa ni Abram, na kanyang anak, at sama-samang umalis sa Ur ng mga Kaldeo upang magtungo sa lupain ng Kanaan. Dumating sila sa Haran at nanirahan doon. So sabi po dito, si Abram, sa verse 28, unang namatay si Haran na kanyang amang
sa kanyang amang si Tera sa lupain ng kanyang tinubuan sa Ur ng mga Kaldeo. Si Tera, siya po yung ama ni Abram. Nakatira po yan sa Ur ng mga Kaldeo. So, yung Ur ng mga Kaldeo, masasabi natin yan po yung Mesopotamia. Isang maunlad na lugar. Pero kahit na napakaunlad na lugar nito, na tinitirahan po ni Abraham, diyan siya ipinanganak, diyan na siya lumaki, yung mga tao po dito ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Bago po tawagin ng Diyos si Abraham, galing po siya sa lugar na kung saan sumasamba yung mga tao sa Diyos-Diyosan. So, tingnan natin po sa Joshua chapter 24, verse 2. Josue chapter 24, verse 2. Josue chapter 24, verse 2. 2 and 3. So, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ni Josue sa buong bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Ang inyong mga ninuno ay nanirahan ng unang panahon sa kabila ng ilog. Si Tera na ama ni Abraham at ama ni Nahor, at sila'y naglingkod sa ibang mga Diyos. Kinuha ko ang inyong amang si Abraham mula sa kabila ng ilog, at pinatnubayan ko siya sa buong lupain ng Kanaan, at pinarami ko ang kanyang binhi, at ibinigay ko sa kanya si Isaac. So sabi diyan, si Tera na ama ni Abraham, at ama ni Nahor, at sila'y naglingkod sa ibang mga Diyos. Kinuha ko ang inyong amang si Abraham mula sa kabila ng ilog. So, naglingkod po sila sa ibang mga Diyos. So, yan po yung masasabi natin na masama. So, yung ama nila, si Tera, si Abraham, naninirahan sila dun sa lugar na kung saan sumasamba sa Diyos-Diyos. Masasabi natin, sumasamba din sila sa Diyos-Diyos. Dahil dyan sila naninirahan, makontaminate po sila. So, nung unang tinawag ng Diyos si Abram, nandun po siya sa lugar ng Ur ng Kaldeo, dun po sa Mesopotamia. Tinawag sila ng Diyos doon para magtungo sa lupain ng Kanaan. So, balikin na natin. Genesis chapter 11, verse 31. Nung tinawag po sila ng Diyos, sabi dito sa Genesis chapter 11, verse 31. Isinama ni Tera si Abram na kanyang anak, at si Lot na anak ni Haran, na anak ng kanyang anak, at si Sarai na kanyang manugang na asawa ni Abram na kanyang anak, at sama-samang umalis sa Ur ng mga Kaldeo upang magtungo sa lupain ng Kanaan. Dumating sila sa Haran at nanirahan doon. So sabi po dito sa binasa natin, umalis sa Ur ng mga Kaldeo upang magtungo sa lupain ng Kanaan. Galing po sila sa Ur ng Kaldeo patungo po sa Kanaan. Yan po yung unang pagtawag ng Diyos kay Abram. Galing po sila sa Ur ng Kaldeo. So, makikita natin yung unang pagtawag sa Gawa chapter 7, verse 2 hanggang verse 3. Tingnan natin. Gawa chapter 7, verse 2 hanggang verse 3. So, pakicheck sa inyong sariling Biblia. Babasahin ko po. So, basahin natin. Gawa chapter 7, verse 2 hanggang verse 3. 3 to 1. At sumagot si Esteban, mga Ginoo, mga kapatid, at mga magulang, makinig kayo. Ang Diyos ng kalwalatian ay nagpakita kay Abraham na ating ama noong siya'y nasa Mesopotamia bago siya nanirahan sa Haran. Sinabi sa kanya, iwan mo ang iyong lupain at ang iyong mga kamag-anak at pumunta ka sa lupaing ipapakita ko sa iyo. So sabi po dito, ang Diyos ng kalwalatian ay nagpakita kay Abraham na ating ama nung siya'y nasa Mesopotamia bago siya nanirahan sa Haran. So nasa Mesopotamia po siya, yan po yung Ur ng Kaldeo. Nandun siya nung una, bago po siya manirahan sa Haran. Sa Haran, yan yung, nung nasa Haran na siya, yun po yung pangalawang pagtawag. Pero yung unang pagtawag ng Diyos, nandito po. Galing siya sa Mesopotamia. Sa verse 3 sabi, sinabi sa kanya, iwan mo ang iyong lupain. Ang iyong mga kamag-anak, pumunta ka sa lupain, ipapakita ko sa iyo. So natanggap po ni Abraham yung pagtawag ng Diyos
nung naroon po siya sa lupain ng Ur, sa Mesopotamia. So, masasabi natin na Ur, yung Mesopotamia, Ur ng Kaldeo, ay magandang lugar, maunlad na lugar. Pero po, sa lugar na yon, bigla, hindi niya inaasahan, bigla, tinawag po siya ng Panginoong Diyos. Ano yung instruction ng Diyos? Nung una, sabi ng Diyos, iwan mo ang iyong lupain. Yung kanyang bansa, yung kanyang lupain, yung kanyang lupang sinilangan, kailangan niyang iwan. And then, at ang iyong mga kamag-anak, yung mga kamag-anak niya, mga kakilala niya, mahal niya sa buhay, kailangan niya pong iwanan. Pangatlo, pumunta ka sa lupaing ipapakita ko sa iyo. Medyo mahirap po yung instruction ng Diyos kung iisipin natin dahil yung umalis ka sa isang bayan, diyan ka na ipinanganak, diyan ka na lumaki, yan na yung kinagisnan mo, sumasamba sa Diyos-Diyosan yung mga mahal mo sa buhay, nandiyan ka rin. Medyo mahirap po. Kung bigla, hindi mo inasan, tatawagin ka, pumunta ka, iwan mo yung bayan na yan. And sabi ng Diyos, iwanan mo yung mga kamag-anak. Medyo napakahirap po niya na bigla mo nalang iwanan yung mga kamag-anak mo. And then sabi ng Diyos, pumunta ka sa lupain, ipapakita ko sa iyo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero sabi ng Diyos, pumunta ka doon. Hindi niya po alam kung saan siya pupunta. Wala siyang idea kung ano yung pupuntahan niyang lugar. Pero ayon sa Biblia, sa Hebreo chapter 11 verse 8, sumunod po si Abraham. Tingnan natin sa Hebreo chapter 11 verse 8. Ito po yung aklat ng pananampalataya o chapter of faith. Hebreo chapter 11 verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. At siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod. Napakahalaga po nito. May kita natin, sumunod daw po si Abraham sa pananampalataya. Pag sinabi pong pananampalataya, konektado po yan sa pagsunod sa salita ng Diyos. Nung tinawag po ng Diyos si Abraham, sumunod po siya sa Diyos. Nandun po siya sa lugar na kung saan sumasamba yung mga tao sa Diyos-Diyosan, maging yung kanyang ama, yun pong lugar ni Abraham o yung Mesopotamia, lagana po sa lugar na yun, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kumbaga, very common doon sa lugar na yun. Pero isang biyaya, dahil sa biyaya ng Panginoong Diyos, makikita natin yung biyaya ng Diyos, mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, tinawag siya ng Diyos na humiwalay doon sa mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Tinawag siya ng Diyos para humiwalay siya sa kasalanan. Kaya yung pagtawag po na ito ng Diyos kay Abraham, ay kagaya din ng pagtawag ng Diyos sa atin nung panahong hindi pa tayo ligtas. Nung hindi pa po tayo ligtas, tinawag tayo ng Diyos mula sa makasalanang sanlibutan ito. Sa katunayan po, yung mga kaluluwa na hindi ligtas, tinatawag po ng Diyos para maligtas sila. Parang si Abraham, mula dun sa lugar na kung saan sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, tinawag siya ng Diyos. Mula sa makasalanang Mesopotamia, tinawag siya ng Diyos. Ganon din tayo, nung hindi pa tayo ligtas. At maging yung mga hindi pa ligtas, yung mga hindi ligtas, tinatawag ng Diyos mula sa makasalanang ito. Sabi po sa Mateo chapter 11, verse 28 and 29, babasahin ko po, sabi dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay, lubhang nabibigatan, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sabi ng Diyos sa verse 29, last part, makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Kaya para maligtas po ang isang tao, tinatawag po sila ng Diyos, pero yung tao may kailangan gawin. Kailangan po nilang mag-response doon sa panawagan ng Diyos. Pero maraming tao, sa halip na sumunod sila sa Diyos, binabaliwala po nila yung invitation ng ating Panginoon. Si Abraham, nung tinawag siya ng Diyos, sumunod po siya. Sa pananampalataya ng si Abraham ay tawagin, sumunod si Abraham. Yung mga kaluluwa po, para maligtas, kailangan nilang sumunod.
Pero para makasunod, kailangan nilang iwanan lahat ng meron sila. Kailangan nilang i-give up lahat ng meron sila. Anong sabi po ng Diyos kay Abraham nung tinawag ng Diyos si Abraham doon sa lupain ng mga Kaldeo? Sa gawa, iwanan mo ang iyong bayan. Sunod, iwanan mo ang iyong mga kamag-anak. Pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo, kailangan niyang i-give up yung lugar, yung kanyang sariling, yung lupain kung saan ipinanganak siya, kailangan niyang i-give up yung kanyang mga kamag-anak. Kailangan niyang i-give up lahat-lahat ng meron siya para makasunod siya sa Panginoon. Ganon din po. Yung mga kaluluwang hindi ligtas para maligtas, kailangan po nilang iwanan lahat ng mga sagabal sa kanilang buhay para makasunod sa Panginoon. Napakahalaga nito. Isang halimbawa, sa Mateo chapter 19, verse 16 hanggang verse 16 lang po babasahin ko. Mateo chapter 19, verse 16. May isang lumapit sa kanya at nagsabi, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? So ito po ay tungkol sa isang mayamang binata. Napakaganda nung kanyang tanong, parang, Panginoon, anong dapat kong gawin para maligtas ako? Parang ganun po yung kanyang ibig sabihin. Kaya sinagot siya ng Panginoong Jesus sa verse 21 hanggang verse 23. Babasahin ko po. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay pumarito ka at sumunod ka sa akin. Ngunit nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siyang nalulungkot sapagkat napakarami niyang ari-arian. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Yun pong mayamang binata na ito, meron na siyang pagkakataon para maligtas. Nasa harapan niya na po yung tagapagligtas, yung Mesiyas. Ngayon, tinanong niya si Jesus, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, ibigay mo sa mga dukha, and then, sumunod ka sa akin. Pero po, hindi siya makasunod kay Jesus. Bakit hindi siya makasunod? Sabi ng Biblia, nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siyang nalulungkot sapagkat napakarami niyang ari-arian. Hindi niya po kayang iwanan, bitawan yung kanyang mga ari-arian. Tinanggihan niya yung chance para maligtas siya. Marami pong tao, kagaya ng mayamang ito. Binabaliwala nila yung invitation sa Bible seminar. Minsan nagbibigay po tayo ng mga invitation, pero marami silang hindi nila maiwanan. Hindi nila naiintindihan yung halaga ng buhay na walang hanggan. Pero po si Abraham, nung tawagin siya, sumunod siya. Iniwanan niya yung kanyang lupain, iniwanan niya po yung kanyang kamag-anak, pumunta siya, sumunod siya sa Panginoong Diyos. Para maligtas ang isang tao, una, kailangan niya pong iwanan lahat ng meron siya. Minsan, sa Bible seminar na experience ko, nag-invite tayo, nagbigay tayo ng invitation, ano sabi? Ay, hindi po ako naka-attend kasi po walang magbabantay sa bahay namin. Ay, hindi po ako makaka-attend kasi po walang mag-aalaga sa aking anak. Maraming dahilan ng tao. Kaya hindi sila maligtas-ligtas. Bakit po? Dahil hindi nila maiwanan. Yung bahay, hindi maiwanan. O kung ano-ano pang mga hindi nila maiwanang bagay sa kanilang buhay o mga bagay ng sanlibutan ito. Para maligtas ang tao, kailangan iwanan po yung mga bagay ng sanlibutan. Isa pa po, para maligtas ang tao, kailangan yung tao talaga, hindi talaga mag-focus sa mundong ito. Kasi marami po talagang hadlang para maligtas. Isa pang halimbawa, sa Lucas chapter 14, verse 16 hanggang verse 20, babasahin ko po sa inyo. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. At sa oras ng hapunan ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, hali kayo, sapagat ang lahat ay handa na. Ngunit silang lahat ay pare-pareho nagsimulang magdahilan. Sinabi ng una sa kanya, bumili ako ng isang bukid at kailangan kong umalis at tingnan niyon. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Sinabi ng isa pa, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Sinabi ng iba, ako'y nagpakasal, kaya't hindi ako makakarating. So ito po, tinawag ng Diyos yung mga tao
para sa malaking hapunan. Marami pong inanyayahang tao. Pero anong ginawa ng mga tao? Sabi, may ang problema, ngunit silang lahat ay pare-parehong nagsimulang magdahilan. Para makalapit sa Diyos, kailangan talagang iwanan nila. Pero may dahilan sila, bumili ng bukid, bumili ng magkatuwang na bakang lalaki, nagpakasal. Pwede naman po nilang iwanan yun para makasunod o makapunta doon sa hapunan ng Panginoon, pero hindi po sila pumunta doon sa hapunan. Hindi nila maiwanan yung mga bagay ng sanlibutan. Naging priority sa kanila yung mga bagay ng sanlibutan. Kaya ano sabi ng Panginoon sa verse 24? Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na alinman sa mga taong iyon na inanyayahan, ay hindi makakatikim ng aking hapunan. Opo. Yung hapunan ng Panginoon sumisimbolo sa kaligtasan. Para maligtas ang tao, kailangan nilang iwanan yung mga bagay na pinahalagahan nila sa mundo. Pero hindi po nila maiwanan. Hindi sila nakapunta doon sa hapunan ng Panginoon, so hindi sila maligtas-ligtas. So kailangan po iwanan ng tao lahat ng kanyang tinatangkilik sa mundong ito para makasunod sa Panginoong Hesus, para maligtas. Maging yung ating sariling katwiran, kailangan nating iwanan para maligtas. Kung maaalala natin yung Pariseyo, ikinumpara niya yung kanyang sarili sa iba. Akala niya maligtas siya sa kanyang sarili. Sabi, Lord, pinasasalamatan kita, hindi ako gaya ng ibang mga tao, mga manginigil, mga di makatarungan, mga ngalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. Sabi niya, 2 ulit ako nagayon sa isang linggo, nagbibigay ako ng 10 sa lahat ng aking kinikita. Ipinagmalaki niya yung kanyang sariling katwiran. Kaya hindi po siya maligtas, nagtiwala siya sa kanyang sariling katwiran. Pero po yung tax collector, anong ginawa ng tax collector? Subalit ang maniningil ng buwis nakatayo sa malayo, ayaw itingin man lang ang kanyang mata sa langit, ano pa po? Dinadagukan yung kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Yun pong maniningil ng buwis, ginive up niya yung kanyang sariling katwiran. Kaya, ano nangyari? Naligtas po yung maniningil ng buwis. So, si Abraham po, nung tinawag ng Diyos, iniwanan niya yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sumunod siya sa Diyos. Sabi po sa Genesis chapter 11 verse 31 sa huling bahagi, sama-samang umalis sa Ur ng mga Kaldeo upang magtungo sa lupain ng Kanaan. Opo. Umalis po siya sa Ur ng Kaldeo upang magtungo sa lupain ng Kanaan. So, anong dahilan? Bakit sumunod si Abraham? Napakahalaga nito. Bakit kaya sumunod si Abraham sa Diyos? Ano kaya yung nakita niya sa Diyos at sumunod siya sa Diyos? Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, pero may nakita siguro siya sa Diyos, kaya siya sumunod. Tingnan natin kung ano yung nakita ni Abraham sa Diyos. Sa Gawa chapter 7, verse 2 and 3, babasahin ko. At sumagot si Esteban, mga Ginoo, mga kapatid, at mga magulang, makinig kayo. Ang Diyos ng kaluwalhatian ay nagpakita kay Abraham na ating ama nung siya'y nasa Mesopotamia bago siya manirahan sa Haran. So sabi dito, ang Diyos ng kaluwalhatian ay nagpakita kay Abraham na ating ama nung siya'y nasa Mesopotamia. Yung Diyos daw po ng kaluwalhatian ay nagpakita kay Abraham. Kaya nakita po ni Abraham yung kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung iisipin natin, gaano kadakila na makita natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Dahil nakita ni Abraham yung kaluwalhatian ng Diyos, sa palagay ko po, ito yung dahilan. Bigla siyang sumunod sa Diyos. Nakita niya yung kaluwalhatian ng Diyos. Naalala ko po ang ating Bible Seminar. Sa Bible Seminar natin, Session 1, Session 2, Session 3, dito makikita natin yung dakilang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos. Sa unang verse pa lang po ng Bible, pinag-aralan natin yung creation, Genesis chapter 1, verse 1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Doon pa lang po, sa paglikha, may kita natin, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Sinabi din sa Gawa, chapter 7 and verse 24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng bagay na narito. Doon pa lang po, makikita natin yung dakilang kaluwalhatian ng Diyos, yung dakilang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nung naunawain natin ito, ang Diyos buhay, ang Biblia totoo, nagawa nating tapusin yung Bible Seminar. Nagawa nating sumunod sa Diyos. At hindi lang yun. Habang itinutuloy natin yung salita ng Diyos pakikinig sa Bible Seminar, kaluwalhatian at kapangyarihan, ano sumunod? Nalaman natin, nakita natin, hindi lang yung kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos, kundi yung dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos na matay siya sa krus, nagdanak ng dugo,
para tubusin ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga, si Abraham po, nakita niya yung glory and then sumunod siya sa Diyos. Ganon din sa atin. Nakita natin yung kaluwalhatian ng Diyos. And then, naligtas tayo, kailangan natin sumunod sa Panginoong Diyos. Kung nauunawaan natin kung gaano kaluwalhati ang Diyos, magagawa natin sumunod sa ating Panginoong Diyos. So, para po makasunod sa Diyos, kailangan alisin yung mga Diyos-Diyosan. Ganon din po. Isa din yan sa maunawaan natin. Si Abraham, hindi siya makakasunod sa Diyos kung naglilingkod siya sa dalawang Diyos. Kaya nga sinabi po sa Lucas chapter 16 verse 13, walang alipin makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapuputan niyang isa, iibigin ang ikalawa. O magiging tapat siya sa isa, hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Totoo po yan. Para makasunod sa Diyos, kailangan alisin natin yung mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos na tayo ay maligtas, imposible sa isang born again na maglingkod pa rin dun sa mga Diyos-Diyosan. Yung sa Thessalonica chapter 1 verse 9, babasahin ko po sa inyo. Sabi dito, sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin, kung paano ninyo kami tinanggap, at kung paanong bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Sabi ng Biblia, kung paanong bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan. Dati, naglilingkod sila sa Diyos-Diyosan. Pero ano nangyari nung naligtas sila? Bumaling sila sa Diyos upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Dati, Diyos-Diyosan, pero bumaling na sila sa Diyos. Imposible po na matapos na matanggap natin ang kaligtasan, nandun pa rin tayo sa mga Diyos-Diyosan, imposible. Pagkatapos na malaman natin yung glory ng God, and then yung pag-ibig ng Diyos, magagawa nating iwanan yung mga Diyos-Diyosan na yan. Si Abraham, nakita niya yung kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nagawa niyang iwanan yung mga Diyos-Diyosan. Ano pa? Iniwanan niya yung mga kamag-anak, mga mahal niya sa buhay, para makasunod sa Diyos. Kailangang i-give up niya yung kanyang lupain at yung kanyang mga kamag-anak. Yun ang utos ng Diyos. Kaya, ganon din sa ating Christian life. Para makasunod ng lubos sa Diyos, kailangan iwanan natin. Dapat i-priority natin ang Diyos higit kaysa kanino man. So sabi po, sa Genesis chapter 11 verse 31, so nung tinawag po ng Diyos si Abraham, sabi diyan, sila ay sama-samang umalis sa Ur ng mga Kaldeo upang magtungo sa lupain ng Kanaan. Sama-samang umalis sa Ur ng Kaldeo upang magtungo sa lupain ng Kanaan. Sumunod po si Abraham sa Diyos. Iniwanan niya yung kanyang lupain, iniwanan niya po yung kanyang mga kamag-anak. Para makasunod sa Diyos sa ating Christian life, parang yung ating Christian life po ay pareho din kay Abraham. Kailangan nating i-give up lahat. Tingnan natin sa Lucas chapter 14, verse 33. Lucas chapter 14, verse 33. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sige po, 3, 2, 1. Kaya't ang sino man sa inyo na hindi magtakwil sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay hindi maaaring maging alagad ko. Yung hindi daw magtakwil ng lahat ng kanyang tinatangkilik, hindi maaaring maging alagad ko. Kaya pagkatapos na maligtas, dapat maunawaan natin ito. Yung ating buhay ay hindi na natin pag-aari. Binili na po tayo ng dugo ng Panginoon. Sabi sa unang Corinto chapter 6 verse 19 and verse 20, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Sabi, kayo binili sa isang halaga, yun po yung dugo ng Panginoon, ipinangbayad sa atin. Sabi, luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Kayo hindi sa inyong sarili. Magagawa nating iwanan lahat ng ating tinatangkilik kung mauunawaan natin at yung ating buhay hindi na natin pag-aari. Bakit po? Namatay ang Panginoon para sa atin. Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya pagkatapos na maligtas, dapat yung ating buhay na sumusunod sa Panginoon. Sabi din po sa ikalawang Corinto chapter 5, verse 14 and 15, ito yung humihimok sa atin. Sabi dito, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Verse 15, napakahalaga. Siya'y namatay para sa lahat,
upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Sabi diyan, siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili. Pagkatapos na tayo ay maligtas, hindi natin pag-aari ang ating buhay. Yung ating pangarap, ambisyon, sariling kaisipan, dapat hindi na masunod yung ating sariling kaisipan, kundi yung Diyos na po. Bakit? Siya ay namatay para sa atin, iniligtas tayo mula doon sa pagkawasak sa impyerno. Kaya si Abraham, nagawa niya pong sumunod sa Diyos. Iniwanan niya yung mga Diyos-Diyosan. Iniwan niya yung lahat ng tinatangkilik niya. Sumunod po siya sa Panginoon. Pero habang sumusunod si Abraham, meron din pong kahinaan si Abraham. Ganon din sa atin, meron din tayong mga kahinaan. Isa sa kahinaan ni Abraham, sa Genesis chapter 11 verse 31, sabi dito, sama-sama silang umalis sa Ur ng mga Kaldeo upang magtungo sa lupain ng Kanaan. So, galing sila sa Ur sa Mesopotamia, dapat patungo na sila sa Kanaan. Ang problema ito po. Dumating sila sa Haran at nanirahan doon. Dumaan po sila sa Haran. Pagdating sa Haran, nanirahan sila doon, na-stuck sila doon. Dapat tuloy-tuloy na po siya, pero tumigil siya sa Haran. Bakit kaya siya tumigil? Dahil po sa kanyang ama. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang ama, maisip natin, dahil dito sa Genesis chapter 11, verse 32 sabi, at ang mga naging araw ni Tera ay 205 taon at namatay si Tera sa Haran. Namatay daw po si Tera sa Haran. Yung kanyang ama namatay sa Haran. Sabi naman sa Gawa chapter 7 verse 4, nang magkagay umalis siya sa lupain ng mga Kaldeo at nanirahan sa Haran. At mula roon, pagkamatay ng kanyang ama, ay inilipat siya ng Diyos sa lupain na inyong tinitirahan ngayon. Sabi doon, nanirahan sa Haran at mula roon, pagkamatay ng kanyang ama, inilipat siya ng Diyos. Nung namatay na po yung kanyang ama, nung namatay, saka po siya nagpatuloy sa Kanaan. Pero nung hindi pa namamatay, nag-stuck po siya dun sa Haran dahil po sa kanyang ama. Minsan, makikita natin dito, dapat nagtuloy-tuloy na si Abraham patungo sa Kanaan. Pero dahil sa kanyang ama, nanatili po siya dun sa Haran. Na-stuck siya. Dahil mahal niya yung kanyang ama. Minsan sa ating buhay Kristiyano, sa halip na tuloy-tuloy tayo sa ginagawa natin sa Diyos, minsan dahil sa human affection, dahil sa pagmamahal sa tao, nadidelay yung gawain ng Diyos. Dahil sa tao, dahil nakatingin tayo sa tao, nai-stuck tayo sa isang sitwasyon na hindi natin nagagawa yung gawain ng Diyos. Huwag nating hayaan, isa makukuha natin dito, na yung human affection o yung pagmamahal sa tao ay maging dahilan para ihinto natin yung gawain ng Diyos. Si Jesus, kasama niya yung mga alagad sa loob ng 3 taon, 3.5 taon. Malapit na po siyang mamatay. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad yung kanyang kamatayan. Tingnan natin sa Mateo chapter 16, verse 21 and verse 22. Babasahin ko. Mula ng panahong iyon, ay pinasimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangang pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda at ng mga punong pari at ng mga eskriba. Siya'y papatayin at muling bubuhayin sa 3 araw. At inilayo siya ni Pedro at simulang pigilan siya na sinasabi, huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon. Hindi kailangan mangyari ito sa iyo. So sinabi ni Jesus, malapit na ako mamatay. Mamamatay ako. Pupunta sa Jerusalem, mamamatay ako, pero muli ako mabubuhay. Si Pedro, narinig niya, anong ginawa ni Pedro? Sabi ni Pedro, sinimulan siya ay pigilan. Huwag nawang itulot sa iyo, O Diyos, Panginoon. Hindi kailangan mangyari ito sa iyo. Sa makikita natin si Pedro, parang concern siya kay Jesus. Ayaw niyang mamatay si Jesus. Mahal ni Pedro si Jesus. Pero anong sabi ni Jesus? Kay Pedro? Sabi ng Panginoon sa Mateo chapter 16 verse 23, ngunit lumingon siya at sinabi kay Pedro, layuan mo ako, Satanas. Ikaw ay isang katitisuran sa akin, sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Tinawag ng Diyos si Pedro Satanas. Bakit daw po? Sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Pwedeng sabihin ni Jesus, Oy Pedro, concern ka sa akin, mahal na mahal mo ko.
Sa lahat ng alagad, ikaw lang nagsabi niyan, halika dito, yakapin kita. Oo, hindi na ako pupunta sa Jerusalem. Dito na lang tayo, magsama-sama tayo. Pero hindi po yung sinabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, layuan mo ako, Satanas. Bakit? Si Satanas, sinusubukan niya na pabagsakin tayo sa ating buhay Kristiyano sa pamamagitan ng mga bagay ng tao. Dapat isipin natin na priority natin yung pagsunod sa Diyos. Pero dahil sa human affection, pwedeng maging dahilan ito na hindi tayo makasunod sa Diyos. Minsan, may mga brothers and sisters, tinatanong ko, bakit po absent kayo last week? Pastor, kasi po hindi umattend si brother ganito, brother blank eh. Pag hindi ba siya umattend, hindi na rin kayo a-attend? Kasi po, sabi nila, pag umattend ka, a-attend ako. Pag hindi ka umattend, hindi ako a-attend. Kapag ganun, nag-a-attend ka dahil sa tao, iniisip mo yung bagay ng tao, hindi ka makakasunod sa Panginoong Diyos. Minsan yung church, nangyayari ito. May mga tao na nag-a-attend, iba yung purpose, sa tao sila nakatingin, hindi sa Diyos. Dapat mamuhay tayo sa ating Christian life na ginagaba, yung sa Diyos. Natatouch tayo sa Diyos, hindi sa tao. Bakit? Yung church po ay hindi nakapokus sa tao, kundi sa Diyos. Yung ating Christian life dapat dahil sa touch ng banal na espiritu, hindi sa tao. Hindi natin pwedeng ibigin ang Diyos o hindi natin pwedeng ibigin ang tao na higit kaysa sa Diyos. Sabi po sa Mateo chapter 10, verse 37 and verse 38, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa anak na lalaki o sa anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi magpasa ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi po ibig sabihin na hindi mahalaga ang pamilya. Mahalaga yung ama at ina, pero may mas mahalaga yung Diyos. Higit kaysa ating mga magulang o sa kapatid. Higit sa tao. Mas mataas po ang Diyos. Kaya, kailangan ibigin natin ang Diyos higit kaysa lahat. Bakit? Diyos pa ang lumikha. Nabubuhay tayo dahil sa Diyos. And then, iniligtas tayo ng Diyos mula sa walang hanggang impyerno. Kaya napakahalaga na unahin natin ang Diyos higit kaysa lahat ng bagay. Kaya, napakahalaga niyan. Na-stuck si Abraham. Pero, tinawag po siya ulit ng Diyos sa Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Babasahin ko po. Ito yung pangalawang pagtawag ng Diyos. Mula sa Haran, patungo po sa Kanaan. Kasi na-stuck siya sa Haran. Sabi dito, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpain ko ang susumpa sa iyo, at sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa, pagpapalain. So, tinawag siya ng Diyos. Ipinangako ng Diyos yung lupain, gagawin kitang malaking bansa, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. Tumutukoy po yun sa ating Panginoong Jesus. Yung purpose ng pagtawag ng Diyos, bigyan siya ng blessing, paulit-ulit. Pagpapalain, pagpapalain, gagawin kitang malaking bansa, pagpapalain. So, promise ng Diyos, pagpapalain. Sa pamamagitan ni Abraham, lahat ng angkan sa lupa, pagpapalain. Yun po ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sa Old Testament, sa Isaiah chapter 9, verse 6, nandun yung prophecy tungkol sa kapanganakan ni Jesus. And then, sa Mateo chapter 1, verse 21, ipinanganak si Jesus. Kaya nga, yung mga tao pong sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus, tinatawag po na anak ni Abraham. Babasahin ko po sa Galatia chapter 3, verse 7 hanggang 9. Kaya't inyong nakikita na ang mga sumasampalataya ay mga anak ni Abraham. At ang kasulatan na nakakaalam ng una pa man ay aariing ganap ng Diyos. Ang mga hentil sa pamamagitan ng pananampalataya ay ipinahayag ang ebanghelyo una pa man kay Abraham na sinasabi sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Kaya't ang mga sumasampalataya ay pinagpapalang kasama ng mananampalatayang si Abraham. Kung sumasampalataya tayo, yun po ang promise ng Diyos, pagpapalain. So sa pamamagitan natin, ganun din. Yung pagtawag ng Diyos kay Abraham, parehas din sa atin. Bibigyan ng Diyos ng pagpapala si Abraham, ganun din sa atin. Tinatawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, pagpapalain yung lahat ng mga tao sa pamamagitan natin.
Pagpapalain yung mga tao. Pag napakinggan nila yung gospel, nanampalataya sila, matatanggap nila yung pagpapala ng Diyos. Ipinangako ng Diyos yung blessing. Yun pong blessing, nasaan? Nandun sa pagsunod. Kung hindi ka susunod, walang blessing. Pero pag sumunod, blessing. Si Abraham po, ipinangako ng Diyos blessing. Pero sumunod po siya, kaya natanggap niya yung pagpapala. Sabi po sa Deuteronomy chapter 28, verse 2, babasahin ko. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Opo. Ang pagpapalang ito darating sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Parehas din po yan sa atin. Nais ng Diyos ibigay sa atin yung blessing. Blessing saan? Sa ating pamilya. Gusto ng Diyos na maligtas yung ating mga pamilya. Pangako ng Diyos. Pero bakit hindi dumadating? Minsan hindi kasi tayo sumusunod. Mahalaga po yung pamumuhay ng maayos na Christian life. Dapat sumunod tayo sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating pagsunod, nandun po yung blessing. Kaya ano ginawa po ni Abraham nung tinawag siya ng Diyos? Nandun po yung pagsunod ni Abraham. Nagpapakita ng pananampalataya. Genesis chapter 12, verse 4. Babasahin ko. Kaya't umalis si Abraham ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon. At si Lot ay sumama sa kanya. Si Abraham ay may 75 taong gulang nang umalis siya sa Haran. Sa katunayan po, mahirap sumunod. Kasi po, nung time na ito, pwede siyang patayin na lang ng ibang tao sa daan. Wala naman siyang kakilala dyan. Baka mapagkamalan siya, patayin siya. Or may mga mabangis na hayop sa daan. Dati, yung mga leon, siguro kawala po yan. Ngayon, nasa Manila Zoo na lang. Pero dati, kawala yan. So, may panganib din po sa mga mabangis na hayop. Pero kahit delikado, sumunod po si Abraham. Sumunod si Abram. Yung pagpili niya, napakahalaga. Pinili niya yung tama. Kahit na mahirap, sumunod siya sa Diyos. Mahalaga po yung pagpili natin sa ating Christian life. Pwede tayong pumiling sumunod, pero hindi. Pero tandaan natin na, depende sa pagpili natin, may consequence po yan. Kung sundin natin yung tama, pagpapala. Pero pag hindi tayo sumunod, nandyan na yung hirap sa ating Christian. May hirapan tayo sa ating Christian life. Kaya nga, yung desisyon sa ating buhay Kristiyano, napakahalaga. Lahat ng tao dun sa Hebrew chapter 11 na tao ng pananampalataya, sila po ay sumunod. Pero sa pagsunod, may hirap. Pero pinili nila maghirap kasama ang Panginoon kaysa sa pansamantalang kasiyahan sa mundo. Kagaya po ni Moises. Tingnan natin. Hebrew chapter 11, verse 24 hanggang verse 26. Babasahin ko po. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises, ay tumangging siya'y tawagin anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos, kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan na magdusa alang-alang kay Kristo, kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtuunan ng pansin ang gantimpala. So si Moises po, pinili niya daw na mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos. Pinili niya, yung pinili niya, mapasama, pero nandun yung Diyos. Kaysa saan? Pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Mas itinuring niya na yung pagdurusa sa Panginoon, malaking gantimpala, kaysa dun sa kayamanan ng Ehipto. Alam ni Moises na pansamantala lang yung kayamanan ng Ehipto kumpara dun sa kayamanan ng Diyos. Kaya tama po yung choice ni Moises. Ano naman kaya si Abraham? Ganon din si Abraham. Pinili niya yung tamang pagpili. Kahit na mahirap, sumunod siya sa Diyos. Kaya nga, nagbigay ang Diyos ng maraming halimbawa sa atin na depende sa pagpili mo, magiging pangit yung result. Si Adan. So, sa pagpili niya, kinain niya yung ipinagbabawal ng Diyos. Dahil sa kanya, pumasok yung kasalanan sa buong sanlibutan. Si Akan, sabi ng Diyos, huwag kayong kumuha ng itinalagang bagay. Anong pinili ni Akan? Kumuha ng itinalagang bagay. Ano nangyari? Anong result? Namatay yung mga Israel. May namatay sa Israel. Natalo sila sa labanan doon sa Ai. Si Ananias tsaka si Sapphira, pinili nilang itago yung pera, yung pinagbilhan. Ano nangyari? Namatay sila. Si Demas, sa halip na sumunod kay Pablo, iniwanan niya si Pablo. Ano nangyari po? Mapapahiya siya pag harap niya sa Diyos. Marami pong hirap sa ating buhay Kristiyano. Kaya minsan, yung Kristiyano, dahil sa hirap, minsan yung iba po, may hirap talagang sumunod. Naghahalin lang ang sumunod, pero depende po. Pag sumunod tayo, madali tayong lalago.
Pero pag ininay natin yung pagsunod, mahirap lumago. Minsan takot tayo sa hirap, pero kailangan po natin magtiwala sa Diyos kagaya ni Abraham. Makikita natin si Abraham, lubos na nagtiwala sa Diyos. Sumunod siya. Umalis po siya, sumunod, iniwanan niya yung kanyang bayan, lubos na sumunod siya sa Panginoon. Nagpapakita ng pananampalataya. Kaya dapat maunawaan natin ito. Dahil sa pananampalataya ni Abraham, bigla siyang sumunod. Ipinagkatiwala niya yung kanyang sarili sa Diyos. Ganon din sa atin. Dapat lagi nating tandaan. Kung ano yung sinasabi ng Diyos, dapat tayong sumunod. Bakit po? Minsan sa isip natin, parang mali, parang mahirap. Pero po, Diyos ang mas nakakaalam kung ano yung makakabuti sa atin. Minsan sa isip natin, alam natin, sa isip natin, ito yung makakabuti. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Mas alam ng Diyos kung ano yung makakabuti. Sabi po sa Isaiah chapter 55 verse 8, di ba sabi doon? Ang aking mga pag-iisip, hindi nyo pag-iisip. Ang aking pamamaraan, hindi nyo pamamaraan. Sabi din sa verse 9, ang aking pamamaraan, higit na mataas kaysa inyong pamamaraan. Ang aking pag-iisip kaysa inyong pag-iisip. Kaya napakahalaga na hindi dapat tayo magtiwala sa ating sariling isip. Dapat higit na magtiwala tayo sa Diyos kaysa sa ating sarili. Sabi ng Biblia sa atin sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 and 6. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala, huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Si Abraham, yung kanyang action, nagpapakita ng pananampalataya. Sabi doon sa Hebrews chapter 11 verse 8, sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod at pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana at siya'y pumunta na hindi nalalaman ang pupuntahan. So, makikita natin po sa ating Christian life. Parang Christian life natin ay buhay ni Abraham. Minsan, pinanghihinaan tayo, ayaw nating sumunod. Pero tingnan natin si Abraham. Kahit hindi niya alam kung saan siya pupuntahan, nagawa niyang sumunod. Ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa Diyos. So, hindi siya tumingin sa mga bagay na nakikita. Nakatingin siya dun sa invisible. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero sinabi ng Diyos, sumunod siya. Ganon din sa atin. Diyos ang nakakaalam ng higit na mabuti kaysa sa atin. Kaya nga, huwag tayong panghinaan ng loob. Kailangan po sumunod tayo sa Diyos kung ano yung sinasabi ng Diyos. Sabi dito sa 2 Corinthians, chapter 4, verse 16 hanggang 18, kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Bagamat ang aming panglabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming pangloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Verse 18, sabay-sabay tayo, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Yes po. Yung mga bagay na hindi nakita, wala. Hindi pa natin nakikita yung langit. Ipinangako ng Diyos. Putong ng buhay. Hindi natin alam kung gaano ito kaluwalhati, pero ipinangako ng Diyos sa atin. Kailangan natin magtiwala sa Panginoon Diyos. Dahil ang Diyos, hindi po siya nagsisinungaling. So, Genesis chapter 12, verse 8, tinan din natin. Yung buhay ni Abraham. Sabi dito sa Genesis chapter 12, verse 8, mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silangan ng Betel. At doon niya itinayo ang kanyang tolda na nasa luran ng Betel na nasa silangan ng Ai. Siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon at tinawag ang pangalan ng Panginoon. So sabi diyan, mula roon lumipat siya sa bundok na nasa silangan ng Betel at doon niya itinayo ang kanyang tolda. Nagtayo po siya ng tolda. Opo. Yung buhay ni Abraham habang papunta sa Kanaan, nagtatayo po siya ng tolda. Yung tolda ay pansamantala lang po na tirahan. Hindi yan permanenteng tirahan. Tayo po ay pinangako ng Diyos yung langit. Pero habang tayo po ay patungo sa langit, hinahantay natin yung pagdating ng Diyos, nandito tayo sa lupa. Katawang lupa. Naninirahan tayo dito sa lupa. Hindi ito ang tunay na tirahan natin. Pansamantala lang din po ito para tayo mga manlalakbay. Hindi ito ang permanente. Yung buhay natin sa lupa. Kaya hindi dapat natin ilagak yung ating buhay dito sa lupa. Sabi sa unang Pedro, chapter 2, verse 11, sabi, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon
na kayo umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Sabi, bilang mga dayuhan at ipinatapon. Mga dayuhan, tumutukoy po yan sa mga born again. Tayo po ay mga dayuhan sa mundong ito. Hindi ito ang tirahan natin. Sabi sa Philippians chapter 3 verse 20, sabi dito, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, at mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Sa langit po yung ating pagkamamayan. So dahil sa langit yung ating pagkamamayan, pansamantala lang si Abraham gumagawa ng tent, palipat-lipat tayo. Yung mundong ito, hindi ito ang lahat. Kaya napakahalaga yung pagsunod sa Diyos, sa kalooban ng Diyos. Huwag nating i-focus yung mga bagay na nakikita, pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mamata, pagmamataas sa buhay, yan po yung mga bagay ng sanlibutan na hindi makapagbibigay lugod sa ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga, lagi nating isipin, yung ating pagkamamayan nasa langit. Kung nasa langit yung ating pagkamamayan, yun yung iisipin natin. Hindi yung mga bagay dito sa lupa. Isa pa po sa Genesis chapter 12 verse 8, napakahalaga. Mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silangan ng Betel, at doon niya itinayo ang kanyang tolda na nasa kanluran ng Betel at nasa silangan ng Ai. Siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon at tinawag ang pangalan ng Panginoon. So last, napakahalaga. Siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon at tinawag ang pangalan ng Panginoon, dambana o altar. Yung altar, maunawaan natin, habang lumilipat siya ng tent, nagtatayo siya ng altar o dambana. Yung dambana, yan po yung lugar kung saan nandun yung fellowship sa God. Nananalangin siya. Kinakausap niya ang Panginoon. Napakahalaga. Saan man tayo magtungo, nasaan man tayo, dapat yung fellowship natin sa God maayos. Kailangan mapanatili natin yung maayos na fellowship ng God. Bakit po? Sa pamamagitan nito, mapapalakas tayo sa ating buhay Kristiyano. Pag naputol yung fellowship, doon po nagkakaroon ng problema. Kaya si Abraham, habang patungo sa Kanaan, nasa tent, tolda yung kanyang bahay, nagtatayo siya palipat-lipat, pero hindi niya kinakalimutang magtayo ng altar. Ganon din sa atin. Habang hinihintay natin yung pagdating ng Diyos, kailangan mapanatili yung maayos na fellowship sa God. Mapanatili yung ating dambana sa Panginoon. Ano yun? Yung fellowship sa Diyos. Yung pagtawag sa Panginoon. Sa pamamagitan nito, ano man yung hirap na pinagdadaanan natin sa ating buhay Kristiyano, mapapalakas po tayo. Si Abraham, para makasunod sa Diyos, iniwanan niya yung mga Diyos-Diyosan. Iniwanan niya yung mga lupain. And then, yung kanyang mga kamag-anak, dahil sa kanyang pananampalataya, sumunod sa Diyos. Yung faith, yan po ay pagsunod sa Diyos. And then, pag sumunod, nandyan po yung blessing. So, tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa dakilang biyaya na ipinagkaloob mo sa amin, na napakinggan po namin ang iyong salita. Panginoon, salamat po na dahil ibinigay mo po sa amin ang Biblia na kung saan ay nakikita po namin ang mga bagay na kailangan mong ituro sa amin. Alam namin, Lord, na ang aming buhay sa mundong ito ay pansamantala lamang. At tinawag mo po kami upang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga tao sa paligid namin na hindi pa naliligtas. Lord, tulungan mo po kami na huwag madala ng mga bagay ng sanlibutan ito. Tulungan mo kami na maipangaral po namin ang Ebanghelyo sa mga tao sa paligid namin na hindi pa naliligtas. Nawa, Panginoon, ay mapagtagumpayan namin ang mga hadlang ni Satan na naging hadlang para makasunod kami sa iyo. Ay nawa, sa pamamagitan ng pananampalataya, palakasin mo kami, Panginoon, na sumunod lamang po sa iyo, higit sa aming sarili. Salamat, Panginoon, sa dakilang biyayang ipinagkaloob mo. Kami po ay mahina, wala kaming kakayahan. Kaya nawa, patuloy, Panginoon, na nawa sa pag-aaral po ng Biblia ay mahayag po ang iyong salita at maunawaan po namin na sa pamamagitan po nito ng pagkaunawa ng salita ay lumago po kami sa aming pananampalataya at maibahagi din po namin sa mga tao sa paligid namin. Salamat, Lord. Sa iyo po ang papurit, salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, paumanhin po kasi medyo mabilis po dahil kulang po sa time. So, kailangan ko pong habulin. So, ipagpaumanhin po ninyo. So, maraming salamat po.